Ayan. Ito yon, garnish. Naka-combo siya na in order. Kasama yung para sa gas. Alam po namin, maayos na po yung usapan natin na hindi po kami magsasabit. Okay naman po. G4. Pero kasi yung best water, pinakiusapan po. Ito naman yung sanab. Alam mo, tingin po. Ayan. Kailangan mabuhin yung kulay ng logo saka yung sleeve. Hindi ba mas maganda yung Pinoy Fiesta? Ayan, pupunasan muna natin yan ng, ng baby wipes. Yung iba kasi pinupunasan niya ng alcohol para mas malinis, mas makapit yung dinikitan niya. Sa atin, ginamitan na lang natin ng parang baby wipes yan. At ang totoo niyan, may kwento dyan eh. Nag-suggest kasi ako na lalagyan ng dashcam, papalagyan na ng dashcam yan, si Silver. Kaya ngayon, hindi kami magkasundo-sundo sa lugar. Kasi ang gusto niya ay sa sukat pa yung pinagpapagawa or pinagpapa-installan ng dashcam ng mga artista, mga sikat na vloggers. Kasi sa sukat pa yan, ang layo. Kasi sabi ko, may mga malalapit naman dito na marurunong at magagaling talaga para sa installation ng dashcam. So, hindi kami magkasundo-sundo kung kailan pupunta, kung saan magpapagawa. So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, papopormahin ko na lang ito, makikisabay tayo sa uso. Sabi ko, nag-order tayo ng mga garnish na full set combo at yan nga ilalagay natin. Ayan, so nakikita nyo naman ginagawa na natin. At ang akala niya, saka sa parte namin o yan. Ang totoo niya, kaya naman gawin namin yan dito lang sa bahay. O yung mga owner mismo na sasakyan kahit ay gawin yan, gawin lang yan. Kasi nga dati, nagkabit din ako ng rain guard dati, binigay lang sa akin. So ako rin nagkabit noon. Eh, hindi rin ako marunong noon, pero syempre, may idea naman tayo kung paano gagawin yan kasi nakikita naman natin yung looks. So yan nga yung nangyari. Binilan natin ng garnish na full set combo para dun sa doorknob ng sasakyan, para dun sa gas tank cover pagka magpaparefill ka ng gasoline, meron yan. Tapos yung ilalagay din natin mamaya yung sa plate ng sasakyan. Ganda yan, yung cover ng plate sa sasakyan. Makikita niya, may kabit na natin napakaganda ng new looks. Kumbaga, stick. Kailangan na i-massage natin. Katulad ng pagkabit natin dati sa rain guard. Halos ganito rin yan. Yung rain guard, binigay lang ng katropa kong girl lalo sa Mitsubishi dati. May naging kaibigan tayo na taga Mitsubishi. Binigay niya yan. Actually, free lang yan sa mga nagpo-purchase. Nakakabili na sasakyan pero hindi nila binigay. Binigay nila sa akin. Binigay niya pala. Yan, ilalapat lang natin. Okay lang to kasi pag tinanggal mo naman, halimbawa, ito naman yung plastic na pagka i-hit gun mo, dahil magkakaroon ng scratches o kaya mag-fade yung kulay. Pag hinitgan mo yan, babalik sa dating kulay yan. Actually, heat gun lang yung pantanggal sa mga scratch. Minsan may mga plastic na hindi pwede, may mga plastic naman na pwede. Yan, so lalagay na natin dito naman, tapos yung apat naman ayos. Sarap. Baby wipes lang yung gamit natin. Ayan o. Ang linis natin. Kahit na ipawashing natin to, papawashing lang maganda na pinupunasan din yung paglalapatan. Okay, katulad ng ginawa natin, ipipil lang natin siya. Ang pangit lang dito, pagka ipipil mo siya, hindi siya tuloy-tuloy.
putol-putol. Okay, maya ulit. Lagyan na natin ano, 2 pares. Isa na lang sa likod. May binili rin akong rubber dito eh. Para dito. Lilitaw lang siya ng konti. Lalagyan natin siya ng rubber. Yan. Tapos may cover din dito ng ano, ng para sa antena. Iniisip ko na lang kung lalagyan, pero maganda pag may cover. Lalagyan mo na lang na side skirt dito, pero parang naka-lowered na siyang tingnan. Eh hindi bagay, mahilig kami mag-outing eh, baka sumayad. Ayan. Pero yun nandito na lang siguro. Ewan ko kung anong tawag dun, yung mirage na nakalagay dito, nakayakap sa ilalim tapos nakalutang dito. Lalagyan natin, may lalagyan na natin ito. So yan, nilagyan na rin natin. Lalagyan pa natin yung kakombo niya, no? Napapansin tayo. Tapos yung nakikita na marami ng ganyan. nakuha natin Lalagyan kahit yung mga brand new, bago na pagsasakyan, ay nagpapalagay ng mga garnish na kanilang mga ino. Alright. para sa plate Panoorin naman lang niya. natin ano. Cover lalagyan natin. Yan, natapos na natin na ikabit lahat ng garnish ng ating Mirage. Pasensya na sa boses ko dahil talagang tinatangkaso ako. Pinilit ko lang gawin dito bago pa bumigay yung katawan ko bukas. Kaya, ayun, sinisura ko. Pasensya na, no? Ngayon naman, ilalagay natin yung plate cover niya. Unahin natin yung frame na ikabit bago yung glass niya. Tapos yung pinaka-frame niya sa harap. Ulit. So, bali, 3 steps yung gagawin natin dito. In-order din natin yan. Hinintay lang natin na dumating. Madilim. Madilim. Ayan, narinig nyo naman madilim. Dahil dito makikita nyo, kumuha ko ng flashlight. Ito, maasahan natin at magamit yung mga materialis natin, mga accessories natin sa fishing natin. So, yan yung headlamp natin. Pagka nagkukumpuni tayo at nag-aayos, nagagamit din natin yan. Pero more on fishing yan, lalo na pagka nag-joint fishing ako. Yan. Alright, kinakabit na natin. So, mamaya, papakita natin kung ano yung kinalabasan ng ating pinaggagawa. Ayan. Alam nyo, para sa akin, itong paglalagay ng mga accessories, Dulux ng mga sasakyan ay sulit na gawin kung ang sasakyan nyo ay ilang taon na rin na dumaan. Kumbaga, ito kasi, syempre, although top of the line na lumabas ito, almost 7 years na ito, let's say 7 years na ito, pero nung inilabas sa modelo nito, top of the line siya. So ngayon, taon na ito ay okay na rin para magkaroon siya ng Dulux. Huwag nyo lang pababayaan yung maintenance. Makikita nyo naman, ayos na ayos pa yung sasakyan. Kamakailan lang, nagpalit kami ng wheel bearing. Actually, isa lang yung tinamaan na wheel bearing doon. Pero 4 na kagad yung pinalitan namin. Kumbaga isang set bawat gulong. Yun yung pinalitan namin doon. Ngayon, kung bago-bago pa yung sasakyan ninyo, I recommend na enjoy nyo muna yung looks ng sasakyan nyo habang bago pa. Kapag kalumuba na yan at alam nyo okay pa naman, then saka nyo bigyan ng panibagong looks, kumbaga. Yan, katulad ng ginagawa natin. Diba? Maganda naman, maayos pa. Kasi yung sasakyan naman ay gamit na gamit yan. Ang sasakyan, karugtong yan ng ating buhay. Kumbaga, kaakibat natin yan sa ating pagka-travel. Kung alam ninyo, ginagamit nyo lagi yan, huwag nyo pababayaran. Lalo yung maintenance niya. Yung wheel bearing, yun lang pinaka-major na naging sakit yan. Wala na, basta alagang maintenance ka lang, alagang change oil, alagang PMS, yun lang. At sigurado yan na magtatagal yung sasakyan ninyo at hindi kayo ititirik yan, kumbaga. Yan, mali ang nakikita ko pa na susunod na gagawin dito ay yung suspension siguro, pero matagal-tagal pa.
Yun kasi nararamdaman mo na kasi ito sasakyan kumbaga loaded din pagka nag-outing. Minsan pinagkakargaan din ng mga gamit. Pero okay pa naman kung tutuusin. Yung mga rubber arm niya, ayan, posibleng ano na rin yan. Pag nalulubak kasi, posibleng bibigay din yan. So sa katagalan, yan yung mga medyo susunod na papalitan yan. Ayan, so wakas na ikabit na natin, ano, sisipatin natin yan. Kasi hindi naman basta-basta natin na ikakabit yan ng ganun-ganun na lang. Siyempre, pag-aaralan muna natin yung mga pyesa, yung itsura niya, bago so susunod na natin dito sa motoran plan. At mamaya muli, ay papakita natin yung resulta pagkatapos natin gawin itong mga installation ng garnish at plate cover natin. Siguro ang isusunod naman natin na gagawin dito ay maglagay tayo ng carbon sticker siguro or mirage sticker doon sa may steps niya, pagpasok doon sa may pinto, sa may sidings. Yun, pwede tayong maglagay ng carbon doon. Tapos yung mga ibang scratches siguro ay papasukin natin. Yung mga ibang plastic na materials na naka-attach dito sa kotse na color black ay i-heat gun din natin yon. So paiinitin lang natin siya sa heat gun para mawala. Pero pag ititest muna natin yon, ay siguraduhin natin na doon sa part sa mga tagong parte muna, no? Kasi syempre sa ilang taon na rin na na dumaan ay masasabi natin may mga minor scratches na mga sasakyan natin pagka ganon. Lalo pat ang parkingan din naman natin na hindi naman ganon kaluwang. Kumbaga yung mga materials, mga bitbit natin na iniimbag natin dito sa tabi ng sasakyan ay tumatama mismo sa sasakyan. Lalo na pag kayong kasambahay ninyo ay hindi naman maingat, maraming tama yan na kumikis-kis din. So nagkakaroon ng mga scratches din yan na konti-konti lang, na halos hindi naman mahalata. Yan, mga nangyayari sa ating sasakyan minsan. Ayan po, naikabit na natin, titignan natin sisipatin natin ng konti. Yan, yung ating plate holder, may glass po yan, natakip din. At ilalagyan na lang natin yung para sa garnish sa gas tank cover. Tapos para sa mga handle natin sa pinto. Partida, may sakit pa ako niyan, ha? Kaso habang kaya pa, go. Go lang habang kaya pa. So, ang susunod naman natin ay yung gas tank cover niya, kung saan yun yung binubuksan kapag magpapagas tayo or magpaparefill tayo ng gasolina. Ito naman yung garnish para doon sa cover niya. Lalagyan na natin. Finally, tatapusin na natin yung paglalagay din natin dito sa handle ng pinto ng Mirage natin. Dito kasi nag-aalangan ako kung ilalagay ko hindi. Kasi nga syempre okay din naman kasi yung ano nito as in makinis pero sa sasakyan ko ito. Yung model lang kasi hindi ko alam kung magpapaluman to kasi walang tatak na Mirage yung ano yan. Akala mo GLX pero nagdesisyon ako na ilagay na lang din kasi since naka-composite yung garnish, ilalagay na rin natin kasi pwede naman natin tanggalin balang araw. May mga pantanggal naman dyan na mabisa para sa mga sticker na tinitignan. Rambo, pasok doon. Kasi itong pandikit na ito kaya talagang Bukas tong napakakapit.
masyadong makapit. Hindi talaga basta-basta matatanggal yan. Kahit nagdesisyon pa rin tayo na ilagay ito para kumbaga design na rin. Sabi ko nga panibagong itsura ng ating sasakyan. Ayan, makikita ninyo, tinatanggal ko muna yung pinagkabitan ng pandikit para yun naman ang kakapit dito sa may kotse. Wala akong ibang gagawin dyan kundi ididikit mo lang, iaasin ka mo lang sa tamang posisyon niya. Pag nagkamali ka, kaya madidisalign naman na yung pangit naman pagka-bengko-bengko. Hindi ko alam, kinabukasan nito kung maayos ba pagkakalagay natin. Dahil sa totoo lang, pagod na rin ako dyan kasi gumising ako na maaga. Dahil nga nung nakaraan, medyo parang may nararamdaman din ako dun sa kaya bebang yung motor natin, si Brum Brum, yung SYM. Pasok doon, pasok! Parang Pasok! gustong bumigay yata ng CDI niya. Pasok na! Kasi parang nagbago yung memorya nung napalengke nga ako ng madaling araw. Pero kanina nga hindi naman ako yung magpapagawa ko dahil sana dadalhin ko sa shop. Eh kaso sa Sabado, ang daming mga tao doon sa dinaanan doon sa may mekaniko. So iniisip ko na yung battery niya, papalitan ko yung spark plug niya, papalitan ko at ipapacheck ko yung CDI ng motor natin. Kasi nga parang abnormal yung pump ng motor natin. Yun yung naramdaman ko noong nakaraan. Kaya sana may paggawa ko yun, magkaroon din ako ng oras. Torpida, may sakit pa ako niyan, trangkaso. May G4 dito. May G4 din yan. Ito lang wala, parang GLX. GLS. GLX, oh.